nasaan si Sanya? Ba't nakikita ko si Colleen at si Faye, si Sanya nakahigang gano'n. Sabi ko, ano nangyayari kay Sanya? Iyak si Sanya. Sanya, ano nangyayari sa'yo, Sanya? Hirap na kasi ako. Ang hirap ng ginagawa natin. Hindi ko nasasabihin na like. Naniniwala ba kayo na you can find love sa dating apps or nakapag-dating app na ba kayo? Nagkaroon ka na ba kayo ng stalkers? Ever? Okay, we are going to talk about your movie, Playtime. This is a thriller by GMA Films and Viva Films. At sabi niya in your past interviews, di ba, siya na parang marami kayong firsts dito sa pelikula na ito. Ano yun? Nahirapan kami in terms of yung mga action sequences ni Direk Mark Reyes. Yeah. Sabi niya, gawin na nating makatotohanan. He gave us the liberty of, gugulong kayo dyan sa sahig. O sige, tapos, itong sisirain namin Magrambulan kayo dyan. Magrambulan kayo, parang magpatayan kayo dyan. But in an entertaining, tension-filled way. So I think hindi na rin nakakapagpalabas ng ganitong klaseng pelikula. Matagal na rin I think. It's one of those films na you just sit back and enjoy, na you're rooting for the three girls. At I think dito talaga sa pelikulang ito, maiinis talaga kayo sa character ko na si Lucas. In terms of acting ninyo dito sa pelikula, gaanong elbow room or gaanong creative freedom ang binigay sa inyo ni Direk to be, to be artists? Ako kasi I've worked with Direk Mark many times na. So, alam ko na gano'n na siya before pa. Even our Encantadia din naman. Once na meron kaming gustong i-input, ganun talaga siya sa mga artista niya. Nire-respect niya din kung ano yung naiisip or ideas ng mga artista niya, which is good rin naman sa akin. At sa mga artista dito na nag-work din sa amin, kumbaga yung collaboration kasi talaga feeling ko isa yun sa mga key kung bakit dapat ninyong panoorin. Sinabi ko sa ito kanina, Sian, di ba? In your past films, naawa ako parati sa mata mo. Sa mata mo parati. Pero this time, natakot ako sa iyo. Nung pinapanood ko yung trailer, natakot talaga ako sa iyo. That's good. Okay yun. How did you do that? How did you get into that character? I love playing characters na hindi ini-expect ng audience. Gagawin niya ni Sian. Hala. And that's what excites me the most, is giving them really something different. And for this one, it was really hard. Sabi ko nga sa kanilang tatlo, it takes a lot of trust para gawin natin to. Kasi kung hindi natin tiwala ang isa't isa, baka ngayon nag-aaway na tayo. Pero ngayon, binubuli lang nila ako palagi. Hoy, ikaw talaga nung bubuli, wait lang. Pero kumbaga, just to describe, kanina nga sabi ko, nasa putikan kami or kung what have you, puro dugo. Ganun po yung, kumbaga kung makikita yung may rambulan dito, medyo bumo-borderline, totoo na siya. Walang maarte. Yun lang yung masasabi ko. Walang maarte, walang kompetisyon sa grupong ito. Kumbaga, instead of mag-away kayo, maglabanan, alam naman natin later on hindi makakatulong. Nagtutulungan kami. Yun nga, kung ano yung nasa isip namin, hindi yung, dapat mas magaling ako dito, dapat mas maganda. Pero Sian, naging mabait sa yung GMA kasi parang lahat yata ng binigay sa yung roles in the past ay parang mga offbeat talaga. Yes, and I love that. Sana more pa na ako pinananawagan. No, but isa pong, I always say na parang I'm very grateful na nakikitaan po nila and they risk roles na offbeat, and that's what excites me the most. I love doing it. So more pa po, salamat in advance to all the GMA bosses. Oo naman. Ano ang extra na binigay? Kasi di ba sinabi nyo kanina, walang maarte, walang ano. Pero syempre meron kayong preparations niyan before you get into the shooting. Opo. Ano yung mga naging preparations niyo? Sa akin po kasi, nung binabasa ko palang, importante po kasi yun sa akin, na nararamdaman ko na yung bawat pangyayari sa istorya. At kapag may mga moments na nararamdaman ko na siya, gusto ko yun kasi doon ako nagbabase. Kapag nafe-feel ko na siya, ibig sabihin, mabilis ko na siyang makukuha.
May ganun ako. Meron din naman po ako na para mas maintindihan ko pa yung character ko, inuulit-ulit ko siyang basahin. And at the same time, naghahanap rin ako ng mga films or kung ano man ang pwede kong panoorin na makaka-help sa akin to get into that character. Kasi medyo kakaiba siya sa lahat ng mga ginawa ko. Alam nila, medyo patwitams, laging ano. Ito medyo magiging, although alam natin na lumalaban rin naman yung iba kong mga characters, pero this time, makikita nyo for the first time yata akong ganon. Lalaban ka talaga this time. May na kasi yung character ko sa... Wow! Kwento mo na! And then, medyo ano kasi siya takot. Takot sa umpisa. Takot. May mga pinanggagalingan kasi yung takot ng bawat isa. So, dapat yun po yung panoorin nyo. Abangan. Natakot ka dun sa script as you were reading it? Hiningal ako. Yun po talaga. Hiningal Na gusto ka? ko na sana habang pinapanood nyo, yun din yung maramdaman nyo na nakakapagod siya. Yung adrenaline ng, Yun. Yung ganun yung, talaga? Yun na. Si Yan, ikaw, kasi alam ko, nagpa-buff ka dito eh. Yeah, nung kinuwento sa akin ito, we were in the last couple of weeks ng Love, Die, Repeat. And sabi nila, ito, briefly, nag-eksena ka pa ba? Gusto mo bang gawin? It's directed by Mark Reyes and ang character mo dito, ganito, medyo masama, salbahe, gusto niyang, he's after these 3 girls. Sabi ko, sige, wag na kayong magkwento, game na yan, parang, Without going into details, I would love to be part of that. So, yun po yung naging proseso na then we really had a quick time lang from the time that the project was opened up to us. This was around Christmas time, so medyo busy. Maraming Handaan. Maraming kain yan. Maraming kain. Paano na yan? Ay, di, nagbabulk up ka. Yes. Sabi ko, okay, it would be nice to have a role na parang, okay, so there's 3 girls na na kinakatakutan ako kung ano man yung gagawin ko. So it would be nice to see a little different. I buffed up for it, but with the small amount of time that I had. Well, malaki naman din talaga akong tao. But after the physicality. Pero ito yung kwento ni Direk Mark, ano? This is how massive, so to speak, you have become. May eksena si Colleen at saka si Faye na parang, dalawa naman kami, Direk eh. Pwede naming labanan yan. Bakit hindi namin malabanan? Sabi lang ni Direk, sige, try nyo. So, it was Faye and Colleen against Sian na. Pero talagang ginanon mo raw silang dalawa. Yeah, Ang laki kasi niya. meron ding eksena na papasok doon si Sanya. So parang while running through the whole scene, nagpapaalam naman ako, pwede ko bang gawin to sa'yo? So meron kami naman ni Sanya, pagkasigaw ko sa'yo dito, kukunin kita. Inisang bit-bit, dinala lang ako isang ganun lang. Nilagay ko tapos she was struggling. So yun yung dynamics. I think I gained siguro mga 200. I was around 230 pounds. 230 pounds? Kaya I'm a big How much guy. time did you have para to get into that shape? Couple of siguro 2 months din. Around 2 months. Yes, around 2. Pero mabilis akong I get big really fast and I get skinny really fast din. Pati It's a dito. conscious effort na rin na parang, okay, I can take this opportunity to make, just to do a little something different. You know, that extra effort goes a long way. It's just, I guess it's my way of showing my respect din sa audience na, you guys, the people who's gonna come to the cinemas deserve that little extra push. Katulad nung sa aming 4 na, sige, okay, natutuhanin na natin. Medyo masakit, pero game lang yan. Pinarinig ako kasi dun sa eksena na yun, parang wala akong ginagawa. Pero may narinig ako may pinalo yata sa vase ba yun? Oo. Sabi, talagang tinotoo pala yung vase sa kanya. So narinig ko yun. Siguro, totoo ba yun? But how do you take scenes like that? Like, syempre, di ba, parang when you're in the moment, hindi mo na ma-differentiate yung reality sa character na ginagampanan mo. Minsan, pag hinataw mo, pag hinampas mo, nahahampas mo talaga eh. Yeah. So, ikaw, how do you take it? I think, Parang pag nagkataray, gano'n. Nagpaalam naman ako, so. So, okay na, no? Ikaw, Sam, ano? Hindi, kasi ako laging meron akong like,
kung nandun ako sa character, let's say 70% yung todo, 30% tinitira ko na ako si Sanya. Kasi mahirap na, nangyari na kasi sa akin yan, nagkaroon ng aksidente, ako yung natamaan. So talagang medyo mahirap rin kasi nagiging cause of delay din yon kapag hindi tayo aware na, okay, may natamaan since pupunta tayo ng hospital. So parang may iwasan lang din natin yon yung ganun. So nagtitira tayo sa sarili natin 30% para alam mo pa yung ginagawa mo. Kasi minsan kapag masyado ka na overpower ng character mo, mahirap yon. Oo. Kaya sinasabi ni Direk Mark, maging conscious pa rin kayo na kayo pa rin yan, ito pa rin yan, dapat ganon. So, tama naman po yun. Kasi mahirap na kapag may nakatama, nagkaroon ng aksidente. Pero, kung ganito naman si Sian. Pero ano po, yan naman. In fairness na naman din kasi, meron naman kami medic doon, so we're safe naman din po. Pero ganito kagaling si Sanya. Kwento ko lang ganito kagaling si Sanya Lopez. Medyo siguro sabihin natin mga 3 a.m. na noon. Siyempre, because we start our day really late. Yeah. Ganito po siya ka-professional. Yung galing given but the passion, di ba? The passion. Sabi ko, nasaan si Sanya? Ba't nakikita ko si Colleen at si Faye? Si Sanya nakahigang gano'n. Sabi ko, ano nangyayari kay Sanya? Iyak si Sanya. Sanya, ano nangyayari sa'yo, Sanya? Hirap na kasi ako. Ang hirap ng ginagawa natin. Hindi ko na sasabihin yung line. my gosh! Hindi ko na sasabihin yung line. Wait, Okay. Naka-censor na. Naka-edit na. Wait, was that Sanya or was that your character? No, it was Sanya. It was hindi Sanya. nagro-roll yung camera. Wala, ano siya. Actually, habang nagre-rehearse sila, nabinubugbog siya. Ako yung may sarili kong Hindi ko siya moment sa nakilala buhay. yung moment siya. Alam ba ito ng lahat? Hirap na kasi ako. In fairness, na-appreciate ko talaga. Yun talaga yung na-appreciate ko sa Sigan Lim. Kasi, meron tayo kasi gano'n minsan hindi natin maiwasan, dire-diretso tayo. I think Yes. that's my 8th day na taping na. So, hindi natin maiwasan na, okay, nakakapagod din minsan, wala kang tulog, nanginginig na yung buong Yes. katawan mo. And then parang hindi ako nagre-reklamo. I'm so happy talaga sa Kasi lahat. pera kasi yan May pulang araw na, meron pa sangre. pero hindi ko sinasabing nagre-reklamo si No, Sanya. no. It's the passion. It's that na pwede And naman siya gusto- umuwi anytime. She can leave no. anytime. But she decided to stay. It wasn't even a question if she was gonna leave or not. She stayed. Sanya, okay ka pa ba? Okay pa ako. Matatapos din to. Sabi ko, sige, game. Tapos pagka we just gave her 5 minutes. Tapos wala na. Hey everyone! Okay. No, kasi naalala niya yung Ang bayarin. galing. Ganun kagaling ang isang Sanya Lopez. Grabe. Pero doon ko siya na-appreciate that time. Kasi siya yung observant din noon na parang sabi niya sa akin, maritas kasi ito So I've heard, During palang sa Love Diary. Take note. Nag-aaral sila ng fight scene, Consistent. Nag-aaral sila ng fight scene ng panahon na yun para makita mo pa ako at makimarites ka kung ano nangyayari sa akin. Baka Ang eksena, ganun. Umiiyak siya. Yun, chismis doon. Maya-maya mo na nahimik siya doon, lumalapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, are you okay? Tapos sabi ko, instead kasi nakakapagod na. Gusto kong gawin lahat. Tapos sabi niya sa akin, it's okay. Siya sa akin. Pero appreciate ko siya that time. Oo, pero teka muna, kasi di ba kayo, may first impressions kayo sa isa't isa na, of course, nung katulad ngayon, di ba, parang, uy, hindi pala siya ganon. Yes. Meron ba kayo? Ako meron. Kay Sian talaga, nung umpisa ko palang nalaban, nabalitaan talaga na siya yung makakatrabaho ko. Ang feeling ko kasi sa kanya, since ang tangkad niya laki niyang tao di ba? Parang nakakatakot yung, nakakatakot ka laban nito, parang ganun. Pero to be honest, feeling ko naman masyado siyang seryosong aktor. Oo, totoo. Serious actor. Ganun talaga siya. And feeling ko mai-intimidate agad ako sa kanya na Storycon pa lang, papasok pa lang ako nito. Yun nga lahat ng nasa isip ko that time, yun yung mga nabubuo habang nasa hallway. Pagpasok ko dun sa pinto, bunga dyan sa akin, grabe naman yung Sanya Lopez. Buti pinaunlakan tayo dito kasi yun agad. Yung parang, Icebreaker agad? wala agad kasi I mean, hindi naman offensive yung mga joke niya, pero kumbaga doon pa lang na, okay, humble naman pala siya, nice naman pala siya, and gentleman naman at the same time. Magkano ba yan? Thank you po. Libre ka later. Ikaw, anong first impression mo kay Sanya? Very, same din naman. Nakaka-intimidate
ka din naman. Yung parang, she looks like the type na parang, of course, we all know that she's a big star. So parang big star ako. Let's go. Let's get this Big star Let's, complex. First lady of prime time. Yes, the primetime queen. But hindi siya ganon. I think that's how I think yung chemistry naming apat din nag-jive kasi parang lahat kami parang we were just enjoying the process of making this. Mahirap siya in a short time that we filmed it. Medyo it's really physically demanding. Playtime. Sa love ba, kaya rin yung maglaro? Ako po, lagi na lang ako Ikaw yung ano namin. Lagi ako kapag ganyan tungkol sa love life. Mga nakatingin yung tatlo, sabi ko, ano ba meron sa akin? Wala nga ako. Ayun nala. Pero yun, pag kung Hindi, mabigyan Sansa, tayo. ito sabihin ko na, kasi, okay, wala ka namang love life pero pa-love life ka na, pero Umaatras ako. maatras ka eh. Nandun kasi ako sa moment na siguro, Tito Nelson, na we're not getting any younger and kailangan na natin ng magseryoso sa life. Wala na tayong panahon for playtime, di ba? Kumbaga parang, ano na tayo, yun na yung medyo, sadly, nangyayari sa generation now na parang yung dating is just like a normal, ano lang na pwede ka makipag-date kung kani-kanino, pwede mo na, nagiging normal na sa atin yung mga dapat hindi natin ginagawa. As babae and lalaki na papasok sa relasyon, kumbaga ang dami mga options, andyan si ganito, pag wala ka, pwede ako dito. So yun lang na hindi na tayo katulad ng dati. Kumbaga na sayang na hindi natin na-experience yung parang now ang hirap makahanap ng true love. That's why natatakot akong pumasok sa relasyon. Kasi parang feeling ko, may seryoso ba sa seryosong katulad ko? So, yun. So, kung ini-expect nyo na mag-playtime ako, it's hard para sa akin. Yes. Si Yan, ikaw? Honestly, I think never naman. Even sa akin, playtime in a relationship is it's a never. Dahil it's just not right. It's just not me. It's So, not ever since seryoso talaga? Yes. Ang concept mo sa relationship? Lahat ng relationship ko always long term. I'm not the type of guy that you will see in places you would not expect. Like I don't know. People don't see me in parties. I don't go out. I just stay home. Hindi ganun ang pagpapalaki sa akin ng magulang ko, ng nanay ko. I grew up with my mom and my lola. So, yeah. Never. Yeah, I remember. Kasi di ba sa podcast, sinabi mo parang you grew up as a nerd. How much of that kid is still in you ngayon? Ito pa rin siya. Normal na yun. Ito mo. That's why I know I am. I know I'm very awkward and I know I'm very because that's me. And I guess I don't know, maybe the way I look or the way I present myself or maybe the roles being given to me may sort of gave me that impression. Okay, ano siya, he's the usual, the archetype that he plays is that suplado na mapapartner sa manic pixie na babae tapos he's gonna swoon her heart. Parang ganun yung naging pananaw ko sa mga tao, but very few know na the people closest to me know na ganun ako. That's why I'm awkward chinito in TikTok. Yeah. Because in-acknowledge ko na siya. Yun ako eh. So, and the movie is also about trusting people. Gaano kayo daling magtiwala sa mga tao? Ako may ganun po kasi ako minsan na feeling ko kasi since ganun ako, like what you see is what you get from me. So feeling ko lahat ng pinapakita ng tao sa akin, totoo. Ganun ako. So, mabilis rin ako magtiwala po talaga na medyo inaaral-aral ko na din na, okay, Sanya, control yourself. Hindi lahat ng mga taong nakakausap mo is same na parang ikaw na pwede kang pagkatiwalaan.
Kaya minsan nagiging maingat lang din talaga ako. Hindi ko nga alam kung bakit nagtiwala ako kay Sian. Pero seryoso. Nandun ako lagi sa mararamdaman mo kung dapat bang pagkatiwalaan yung isang tao. Pero make sure na hindi lang siguro sana isang beses kayo nagkasama or 2 beses. Sana yung alam mo na may mapangahawakan ka kung bakit mo siya pinagkatiwalaan. Sian. Ako, I'm a very trusting person. Just because I'm an only child, hindi naman ako palalabas. I'm a very introverted person. Medyo madaldal lang talaga ako when I get to nagiging madaldal when I get close to the people, when I get comfortable. But all introverts know na parang yun, we're just in one corner. Ano ba, diba? You told me, na parang first impression mo kay Sian, suplado. Mukhang suplado talaga siya. Yung feeling, kung hindi mo siya kakausapin, kung hindi mo siya kilala talaga, yun talaga yung isa sa mga magiging first impression mo sa kanya. Hindi siya, yun nga, ang laki niyang tao, nakaka-intimidate siya. Pag hindi mo siya kinausap, parang hindi kanya kakausapin, ganon. Parang may sarili siyang mundo kung ganon mo siya titingnan. Pero kapag nakausap ka na niya agad, siya yung, sobrang approachable niya talaga. And since we're talking about trust and dating, Sanya, ikaw, kahit naman no boyfriend since birth ka, you go out on dates, di ba? Ano ba yung nahanap mo ngayon? Specific qualities? Siyempre, gwapo. Gusto ko yung matangkad sa akin. Yun rin talaga. Tsaka gusto ko yung drive kami pagdating sa yung personality namin. And gusto ko talaga yung nice person, like very kind sa lahat. Na yun yung lagi kong sinasabi. Importante sa akin na kung mabait ka sa presidente, dapat mabait ka sa mga janitors. Kasi doon mo makikitaan talaga kung gaano kakabuting tao. At yun lang naman, simple, maging seryoso tayo sa isa't isa kung okay ka na. Kasi yun nga, yung willing na magseryoso. Kasi wala na akong panahon para sa laro. Ikaw, Sian, sa point of view ng lalaki, sa tingin mo, tama yung yung hinahanap niya? Oh, iba-iba kasi, wow. Portion. No, I'm completely for it na parang sa nakikita ko, Sanya's really looking for that perfect guy na magsaswak. Di ba parang gano'n? Na parang magsaswak sa'yo. And I think, listening to it, parang it would be nice to give love a chance. Kasi love is very painful, but at the same time, it is a magical feeling, the best feeling you will have. Wow. Sabi nga, yun na. Ang dami na namin nagsasabi sa inyo, Santa. Ang dami na nasabi sa akin. Pero yun nga, yun lang din yung mga lagi kong nare-receive din from my friends, from my family, na you just have to enjoy it. Wow. And then kung ano lang mangyayari. Since we're talking about dating also, may mga dating apps kasi ngayon, di ba? Naniniwala ba kayo na you can find love sa dating apps or nakapag-dating app na ba kayo? I never tried. Why? So, parang takot ako Kasi lalo na sa artista kasi, parang they see you na perfect Wala kang kahit na parang pag kasi feeling ko, or sa akin lang siguro to, na kapag nandun ka sa isang dating app, hindi naman po ako against doon sa ibang gumagamit ng dating app. Parang yung mga artista, kapag nakita ng ibang tao, anong ginagawa niya doon? So wala ba nanliligaw sa kanya? Wala ba nagkakagusto sa kanya? But at the same time, pag dating app, parang so dyan ka na lang pala makukuha Parang nagiging easy tuloy yung tingin ng mga tao sa'yo. Not naman to demean. Yes, no naman po. Disclaimer lang Disclaimer Yes. lang naman. Pero parang nagiging, lalo na sa atin, medyo mahirap lang talaga. Pero kung pwede lang. Personal mo yun take mo yun Yes, pero yun naman, hindi ko talaga trinay din. Kasi siguro dahil makalumang tao nga ako, gusto ko yung pinupuntahan pa ako sa bahay, may dalang flowers. Tsaka may time ka pa ba? Wala nang time para dating app. Yung cellphone ko, halos di ko mahawakan. Ganun na lang din. Naisisingit mo na nga sa shooting ng ibang pelikula yung pag-iyak mo. Character ko, di ba? Nagiging iba na. Pero yan. Kung magkataon naman, pwede ko naman itry. Pero I think sa personality ko, hindi talaga. Hindi siya nagsaswak sa akin. Sian, ikaw? I'm all for that. Na parang,
nothing against... Have you tried? No. Why? Nothing against yung mga taong gumagawa nun, but it's just na I'm also very old-fashioned. Gusto ko yung umaakit ng Old school. ligaw. Yeah. Yung kaluluwa ko. Bakit? But dapat it's something na, yun, pinaghihirapan just like Yeah. years back. Baka kasi kung mabilis mabilis ding Mawawala. Pwedeng ganun no? May chance. Would you date a total stranger? Like, Why not? at one point naman strangers kayo, then Sa bagay. You really have a point. you become acquainted. Actually, meron nga ngayon, 'di ba, na parang ang nangyayari, minsan ngayon mo lang siya nakilala, iba yung pakiramdam mo agad sa kanya. Kung bakit ang bilis feeling mo ng mga pangyayari. So, hindi rin naman kasi nakadepende kung gaano rin kayo kahaba o kabilis magkita or para ma-feel niyo yung love talaga. Meron nga, kakakilala niyo palang, next month kakasal na kayo. No, pwede yun. Posible yun. Di ba? Parang, bakit? Ikaw, open ka sa ganun. Napunta tuloy sa akin. Sugulatin mo na lang kami lahat. Di ba? And why not? Kung yun Tita talaga Nelson, meron if- akong boyfriend. Ikakasal na ako. Yun talaga yung revelation, no? Uy, wait lang naman, Lord. Kasi, oo, if ever, kung sino ka man, wait lang. Wait lang. Pero ano yun, kumbaga parang, gusto ko kasi if ever magkaka-boyfriend ako, magkaroon muna kami ng moment to know each other talaga. Though, ganun kasi ako. So, ayokong minamadali din lahat. Gusto ko yung, enjoy lang nga natin. Nagkaroon ka na ba kayo ng stalkers? Ever? Parang sa akin nagkaroon. Nakakatakot po siya. Pero nagkaroon ka na? Parang kasi may moment na hindi ko alam kung nanguhula lang ba. Ang galing niya kung paano. Nandito ka, no? Parang may gano'n. Nakakatakot lang. Kasi chat lang naman siya. Though chat lang naman. Parang hindi ko alam kung fan ba But siya. still, di ba alam niya? Oo, na nandito ka, no? Parang gano'n yung feeling ko na parang anytime ba, may camera ba dito? Na baka kahit hanggang sa bahay, alam niya. Wala naman sa bahay na nangyari na parang nagsabay ako. Tapos alam niya lahat ng ginagawa ko. Parang even sa guys, nakakatakot magkaroon ng stalker. Nagkaroon ka na ng stalker? Of course. I mean, the different forms, it comes in different forms. You know, even the bashing artists or even the made up accounts that you know, yung mga nagkakalat sa social media, what have you, that's also a form of stalking a personality, you know, a public figure. So ang dapat lang talaga dyan is, and I've experienced, you know, hindi na ako bago sa ganyan. Ang dami ko nung na-encounter na ganyan. But it's just a matter of what you put out there, and you really know your boundaries. You know, to people who's watching or listening, sana they really put that boundary. Kasi you never know kung masama ba yung pakay ng tao sa'yo. Or, of course, now, labanan is content, diba? Everyone wants to put out good content. They want to be the talked about, or kung gusto labanan ng likes or what have you. But be careful kung ano yung nilalabas mo kasi ang dali na ngayon. Ang dali ngayon to make stuff up, and ang dali rin ngayon to stalk and what have you. Sian, I know you don't like talking about this. Yes. Ano mo gusto mo? Yes. No. Go ahead. We are talking about Kim. Yes. Ever since we came out with a statement, and we really did explain from the bottom of our hearts kung ano talaga ang nangyari, kung hindi na namin kailangan pa isa-isahin kung sino ang nagkulang, because diba, it's just like any other relationship. But this was open to the public. This is you know, it came from us directly why we decided to go our separate ways. And of course, I know the supporters that we've built for the past, 12 years. We became a part of their lives na. So, I know they're hurting because naghiwalay kami, because there is that promise of forever. Siyempre, sino ba naman ang papasok sa isang relationship? Na gusto mo, isipin mo, maghihiwalay din kayo at some point.
Hindi, syempre hindi ganon. Hindi ganon. No. You that my take in relationships is if you go in, you go all in. Because why else would you nandito ba tayo para aksaya ng panahon, 'di ba? Yes, it's a long time, but you know we are working. We're working on the relationship, but yun nga, it didn't turn out the way we wanted to be. So masakit yun para sa amin. And we know masakit para sa kanila. But of course, sa amin, where it's coming from, masakit din po yun. So that's a very painful thing. I understand that they're going through pain, but I do not deserve the false accusations, the lies being spread. Ako na po yung tirahin nila, but not my family. Yun po, also just giving a little context is nadadamay na rin kasi yung nanay ko, pati yung lola ko, they're getting personal messages. I'm getting death threats, my mom's getting death threats. Umabot sa ganon? Yes, umabot na po sa ganon. That's why, and I just want everyone to know, if they're watching or they're listening, that's the gravity of our situation. Siyempre, hindi naman nila to nakikita. Ang nakikita lang nila, ang papaniwalaan lang nila is the latest showbiz intriga that's juicy. Pero why? Let's just rewind lang a bit, and people are saying I'm very very well aware of what's going on. Do you read comments? Of course I do, because I need to. I'm very passionate dito sa ginagawa ko. The reason why I'm in this medium, the reason why I'm telling stories, the reason why I'm very serious with my craft is alam ko ang kapangyarihan when I'm watching, someone I look up to. I know that power. So Yes. ang ano ko is to motivate, to change people's life through this medium, through the storytelling, through the characters I do. I know ito katulad ng Playtime, but that's the respect I have for this. So yan, that's going back. Sorry, lumayo na. That's the gravity of the situation I'm dealing with now. So. My family does not deserve that, all that made up lies. So ayoko nang mandamay pa ng iba, the personal life, okay, sige, the love life, but right now we would just like to be private and enjoy kung ano man yung meron kami. I respect that. I really Medyo respect. mahaba-haba yung explanation, but I just want to give a little, context lang, di ba? Sa mga nakikinig, bakit siya di ba? Ang hirap naman sagutin ng isang ano lang. Totoo yun. It's such a delicate issue. It is such a, ano bang mas magandang pakinggan? Si Sian, ganito at ganyan, versus, we just decided to go our separate ways. Hindi ba pwedeng ganon? So, yeah, it's sad, very painful, but life goes on. We all have. Sorry, I'm not. Ang dami ng airtime. Go lang, No, no. Araw today. I just, yun lang siya, na parang, I work really hard. We are all working really hard. I'm working so hard, and I don't want to be defined by what happened with my breakup, with my previous relationship. Yes. I don't want to be defined by that. I don't want to be defined by what people are saying about me, these false headlines or kung ano man, di ba? It's so easy to make something up these days. That's true. That is true. Ang daling, meron pa ngang gumawa ng, kunwari, verified ko, no? Tapos naglagay daw ng release statement ko. That's not true. That's completely false. But will people, diba? People are just gonna be like, ba't nagpapaliwanag si Sian This is dahil... the first time you're opening up to something like that. Yes, I open up to you off cam. Nagkukwentuhan tayo off cam, but So thank you for your honesty. on cam, it's just, it's just really hard. It's gotten out of hand na. And that's just the painful part of it. That's just, and sabihin nila, nag-iingay si Sian because may pelikula. No, the promo of this movie, it's Has nothing to do tapos with na it. kami sa pelikula. Oo, We're just totoo. enjoying the process. We're at the fruit of our labor. Ito na yun. But it's just na I have to air out the truth. That's true. Eh, That is true.
Ay, natatakot na si Sanya. Ayoko na magrelasyon. Hindi naman sa ganun. Pero okay, this may sound cliche, Sian, but I don't know if you would answer it. Malit lang yung industriya natin. At some point, you know, you'll bump into each other. How would you deal with that? Kami naman kasi we ended in good terms. Wala naman talaga siyang, of course, mayroong iyakan, mayroong, we're people, tao kami. We ended in good terms, and of course, we're in time na mabigyan kami ng pagkakataon na magtrabaho ulit. Why not? Wow. Ganda. Yes, why Maganda. not? But how's your heart now? It's okay. It's okay. You look very Doing happy. great. Doing great. Doing great. Kailangan laging masaya. That's good. That's good. Okay, kailan natin mapapanood? Natakot ba kayo sa mga tanong ko? Pero kailan natin mapapanood itong Playtime? Yes po, mapapanood nyo na po ang Playtime this June 12 na in cinemas nationwide po. Importante mapanood natin ito, mga babae o lalaki man, dahil para mas maging aware rin tayo sa kung sino ba yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, kung dapat ba tayo magtiwala. And at the same time, mas magiging aware rin tayo na may mga bagay rin pala. Yung tulad nga po ng sinabi ni Sian, na yung social media natin ngayon, yung mga nilalabas natin content, medyo malaki yung impact. So, sana itong palabas na to ay magbigay ng daan para mas maging aware tayo sa mga pinopost natin, dahil hindi natin alam na malaki pala yung epekto nito sa ibang tao. Siyan? And June 12, Independence Day, papalabas po itong Playtime. I hope you guys can support. Dahil yung mga kinuwento namin sa Sanya, mahirap talaga gawin itong pelikulang ito. Again, we have, this was taken, hindi ko nasabihin ko ilang days natin to ginawa. Yeah. But, ano talaga ito, pinaghirapan po ito. I hope you guys have fun. If you want to watch a movie na, alam niyo yun, if you want to have fun, if you want to bring your whole family, our rating is our R16. Wow. So, you will get your money's worth. Yeah. Definitely kasi walang pag-hold back dito. We just had a wonderful time with this project. And we also have two able actors ito. Of course, si Faye and si Colleen. Yes, kasama namin. Napakahusay rin si Faye and si Colleen Garcia. Nakakatuwa nga din dahil kahit sila, todo rin sila para dito sa proyektong to. Kaya nakakatuwa. Wala rin silang hesitation. Go! And of course, this is directed by Mark Reyes. Yeah. Galing, Encantadia, Voltes 5, to Yes. Playtime. Napakahusay. Napakahusay. Sanya, Sian, thank you very much Thank for you. sharing your stories. Thank you so much po. Salamat!